Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Ginabi na naman ako, oo. Magbigay lang ako tayo reaction dito, ha? Ito sa mahiwagang paggalaw ng mag-amang Duterte, no? Meron no itong 37,000 views. Oh. One day ago lang ko ito eh. Kahapon ko pa sana bibigyan ng reaction to eh, oo. Pero ngayon na. Pagkinggan natin ha. Pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court kaugnay ng impeachment, unprecedented ayon kay Representative Bongalon. O, pakinggan natin. Rosalie, ayon kay Congressman Bongalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Zil Bongalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Hindi anya pinahinto ni na dating Chief Justice. Ibahin nyo si Digong. Ngayon lang to sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo, ngayon lang may dumulog sa Supreme Court para ipahinto ang impeachment process. Ayon kay Bongalon. Pakinggan natin. Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang... maski si Justice Corona, hindi dumulog sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment sa kanya. At saka si Merceditas Gutierrez, iba si Sara. Presidente nga, minumure. Tuloy. Ilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip anyang ipresenta ang kanyang depensa na ispang ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. Samantala, naninindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at i-transmit sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Hindi mo mabigat dyan, mga friend, no? Pag kinatigan ng Korte Suprema, etong reklamo na ipahinto, nagsumbong si Sara sa Supreme Court, di ba? Pag kinatigan ng Korte Suprema, itong sumbong ni Sara, ibang usapan na talaga yung mga friend, di ba? Parang sinabi ng Korte Suprema na kayong mga nasa Kongreso, sandakot kayong mga tanga. Yun ang magiging labas niyan, di ba mga friend? Ito pa. Ayon dito, Rodrigo Duterte among VP Sara's lawyer in Supreme Court petition. Former President Rodrigo Duterte has signed on as legal counsel of his daughter, Vice President Sara Duterte, in her petition before the Supreme Court seeking to stop her impeachment trial. Putik bigat, no? The Duterte Patriots Inc. The Vice President 36 pages petition for certiorari and prohibition along with five others lawyers. The petition was filed with the higher court on Tuesday, February 18. Putik yan, ha. Alam niyo mga boss, ha? Sa katusuhan ito si Duterte, hindi ito gagalaw ng walang mangyayari. Sana mali ako. Di ba mga friend? Pero bago nga ito bumaba sa pwesto, may mga inappoint yan sa Supreme Court.
para maging mga justices nanumpa sa harap niya eh. Pati nga sa ombudsman, di ba? Oh. Kaya hindi mabuksan-buksan yung salin nito eh. Di ba, mga friend? Pero yun nga ho, no, mga boss. Kung kakatigan nga ng Korte Suprema, itong mag-ama na to, putik yan. Kagimbal-gimbal na ho yan. Eh, wala na ho kasing ano to eh. Pag talaga lahat gagawin na nitong mag-ama na to para mapigilan yung trial. Sa Senado. Lahat gagawin na nito. Oh. Pero yun nga, di ba? Sabi ni Sara, mas masakit pang iwanan ng boyfriend kaysa ma-impeach eh. Di ba? At saka sinasabi niya, handa siya dito. Pero yun nga, ang ikinakatwiran dito, mga friend, yun eh. Pinail na raw yung impeachment, December 2 yata. Yung dalawang impeachment, oo. Kaya ang ginagawang nito sila Sara Duterte, hindi pwedeng mag-file na isa lang ang pwedeng i-file sa loob na isang taon. Kaya nag-file na sila noong December. Panibagong taon na naman ngayon. Yun ang ikinakatwiran eh. Eto pa. Wala pa man ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron nung ito 299,000 views 22 hours ago lang ito. May pagtatalo na tungkol sa one-year ban sa mga impeachment proceeding. May argumento ang impeachment prosecutors at defense team ng Vice. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Hindi pa man nagtatapat sa mismong impeachment trial, may banggaan na ng argumento ang defense team ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga magiging taga-usig mula sa Kamara. Ang issue, nilabag ba ng Kamara ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon? Ito ang isang basehan kung bakit pinatitigil ni Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado. May nauna na raw kasing 3 reklamo laban sa Vice ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that one-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor, hindi nagsisimula ang pagbilang ng isang taon sa paghahain pa lamang ng reklamo. Ang one-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is... Ito naman yung prosecution nagpapa-impeach kay Sara. Ito naman. Isa naman, defense naman yun. It's not the mere filing of a complaint that will trigger the one-year period. So, for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng Vice kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. You would recall that there were already pronouncements as early as December. There were 3 prior complaints that were filed. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate. Ito yung depensa ni Sara. Bugada rin to. On the last day of the session, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng 4th impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng mga impeachment prosecutor.
For us, there was no violation. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon na ayaw na niyang humarap. Para sa GMA Integrated News, Tina Pang... Yan ho yan. Oo. Sino ang kakatigan ng kataas-taasan at kagalang-galangang katali-talinuhang Korte Suprema? Kasi nga, pag nagdesisyon yung Korte Suprema, penal, di ba? Nandyan nga yung guilty sa lower court. Pagdating sa Court of Appeal, guilty na naman. Pagdating sa Korte Suprema, mga bobo, palayain yan, walang kasalanan yan. Nangyari yan sa panahon ni Hubert Webb. Diba? 15 taon nakakulong si Hubert Webb. Pagdating nung mali ka kayo, sabi ng Korte Suprema, kulang ang ebidensya, palayain. Namatay na lang yung tatay, yung minasakir eh. Wala, hindi niya nalalaman kung sino pumatay, nagmasakir sa buo niyang pamilya. Diba? Kalimutan ko yung pangalan ng matandang yun. Patay na rin yun eh. Yan ho yan. Basta ako, hindi gagalaw si Digong ng ganun-ganun lang. Marami na hong inayos si Digong ayon sa kanya, kay Kibulog, na mga kaso niya na tinrabaho ni Digong at naayos ni Digong. Kung yung kay Kibuloy naayos ni Digong, ito pang kay Sara. Sana mali ako, mga friend. Ito, yung hindi ayaw mapa-impeach. Tanong. Message na lang po, ma'am. Baka meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Trillanes, mga boss. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito, hindi to normal. Kahit na kasuhan ka ng... Ito yung yung presidente nyo. Ngayon, piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Siyempre, no? Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga matri na may kasalanan, wala na yun. Kasi ginamit ng pare. Bastos talaga, no? Yung mga mabait na tao, yung saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang mukha? Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Tumatawa pa yung mga bobo. Anong gawin mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Ang malandi ay parang China. Yan yung gustong bumalik sa Malacanang. Naku, talagang delikado si Bongbong, mga friend. Hindi yung totoo. Tsaka yun, sinasabi ko, kaabang-abang ho yan kung ano magiging desisyon ng Supreme Court dyan. Kung pipigilan pa TTR o nila yung impeachment o yung Senado, malalaman nun natin yan. Pero paulit-ulit, hindi ho kakana ng ganyan si Digong nang wala siyang alas. Hindi ho.
Sana mali ako. Sana mali ako. Sana mali ako, Lord. Kaya sabi nila, di ba? Ngayon lang nangyari yan na isang impeachment sinampa sa Korte Suprema para pigilan yung impeachment proceeding, no? Ay nako. Grabe itong mga Duterte na to. Meron pa isa ito. Panoorin niyo po to kay Atty. Claire. Ghost student na mayagpag. May pattern ba si BP Sara from ghost employee to ghost student? Kay Atty. Claire Castro to. Natuwa ako na naagapan ito dahil nakatipid doon sa gobyerno ng 100 milyon kung i-sumatotal ho natin. At ako naman, nagtataka ako bakit walang napaparusahan dito. Kung baga parusa ay tinatanggalan lang ng voucher. Kami, siguro sa sample kami ng mga tao dito na nakatingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, dalawang tao. Yun, siguro pwedeng sabihin clerical error yun. Pero yung mga talagang may pattern na talagang nagtitake advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo natin yun. Sa tingin nyo may kasabwat pa sa DepEd kasi ginagamit mo yung mga LRA ng mga bata, hindi sila. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, ilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Dati, may nakita kami may kasabwat na, although yung mga yon wala na sa DepEd at kinasuhan na. Mga ghost student po, mga boss. Tumatanggap sila ng walang estudyante. Parang mga Mary Grace Piatos lang din. 52 million yata. Malaking pera. Sa DepEd ho. At yan kaya nga ito pamagat na Atty. Claire. May pattern ba si BP Sara from ghost employee to ghost student? Malaki ho talaga tinipak nito. Itong mga Duterte na to, malaki. Baka yun kung trillion meron itong mga pamilya nito, malamang sa alamang. Baka. Kasi laki. Yun na 612.5 million. Hindi may paliwanag. Ang ganda ito. Pinanood ko ito kanina. Tungkol ito sa mga dapat na mapupunta sa mga kawawang estudyante. Napulta ho sa bulsa. Dahil wala akong estudyante pero merong binibigay na budget para sila ay makapag-aral sa pangalang does not exist. Yan ho ang nabuo. Yan ho sa DepEd nitong bagong sekretary ng DepEd. Mga friend. Grabe. Pero yun nga, hindi sila titigil. Mga friend. Hindi sila titigil. Hanggang si Bongbong, nanonood lang yan, no? Sige mga boss, mag-collab na tayo. Senator, si Secretary, DepEd Secretary, hinahanap ko nga kanina rito yung na-discover niya, mga peking voucher. Ghost employees, partner. Students. Ghost students. Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education. Sila mga hindi raw nila matuntun na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung... Automatic 14,000 to 22,000 pesos para makapag-aral yung mga sa private school, yung mga nakapasa sa grade 10. Graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang pahayag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paralang mapapatunayang may ghost student
tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan nito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Sa ano tong programa? OMG! Oo, the Department of... Ano yun yan? Panahon ni BP Sara? Alam daw ito ni BP Sara, sabi pa niya. Ibig sabihin, alam niya itong issue na to. Okay? Panahon niya, anong year niya? Panahon ni BP Sara, baka naman panahon niya ni BP Sara. School year 2023-2024. Ay, wala kay BP Sara na. The Department of Education saved more than 50 million in taxpayer money when it stopped the release of vouchers meant for senior high school students, yung mga senior high school. Ngayon na, 50 million na naman. Pumunta lang sa hindi ghost employee, ghost student, puta. 12 private schools that were found to be non-existent. So, paano to nagkaroon ng mga ghost students? Kung meron ng Mary Grace Piatos, what more? Well, hindi naman natin pwede din sabihin. May pattern ba? Well, anyway, nabalita na noon na itong si VP Sara nung panahon na siya ay nasa Davao, may balita na nga na sila ay mayroong issue tungkol sa pag-hire ng mga empleyado pero ghost employees nga lang daw. Ito, ayan. Basahin natin to. In 2017, COA discovered that the dubious contractuals were still on the Davao City payroll, proof that she refuses to reform her use of public money even if she is already red flagged. Social media meme creators call Davao City the Halloween capital of the world. These ghost employees are no joke. Halloween capital of the world, Ghost employee, ngayon naman, ghost student. Putang kakapal na mukha nito kung totoo talaga. Pero yung ghost employee, proven na ho yun sa Davao Pero ito, ghost student naman, puta. Grabe ito. The whistleblower Arturo Las Cañas, one of the Duterte hitmen running the extrajudicial killing sprees in Davao City, said that he was paid for it as ghost employee. In an interview with Vera Files, he said that he received 68,000 pesos every month from the Davao City government as a member of the Davao Death Squad. The amount, he said, was pulled from the 10 to 12 ghost employees whose salaries, balikan natin. Putang talino ni Tikong, no? Yung ibinabayad niya sa mga kriminal niya, sa mga hitman niya, galing din sa gobyerno. No, mga friend? Yung mga, 68,000 isang buwan. Ang bayad nung Las Cañas, ganun din yung kay Motabato. Grabe, no? Talagang tama si Halimaw. Ang sabi nito, si Secretary Ronald Llamas. Talagang mga halimaw, mga ganid, mga sugapa, no? Puta. Tapos kung makakana, akala mo napakagagaling nila, hindi raw marunong mamuno si Marcos o whatsoever, pero puta, kawawa talaga si Juan de la Cruz, mga boss, no? Putang ina. Mantakin mo, hindi na siya sa ghost employee, ghost student naman ngayon. Ang kinana, nung nasa DepEd, puta. Hindi na pwedeng hindi gagalaw si Angara dyan. Puta, sa kanya puputok yan. 50 million. Hindi lang yan, marami pa yan. Maano dyan si Angara. Marami pa makakalkal yan, mga friend. Ito, malaki to. 50 million. Ang 12,000, 14,000 to 22,000 ang isang estudyante na para makapag-aral sa private na
hindi na maakupa ng public. Oh. Pero pagdating doon sa pinapasukan na private school, walang pangalan. Oh, yan ho ang istorya niyan. Yang kay Atty. Claire na yan. Mag-collab na po tayo. Sobrang kagarapal. Oo. Basta yan lang mga boss. Sana mali ako. Oo. Pero pag bumalagbag ang Supreme Court, diyan sa impeachment na yan, parang sinabi ng Supreme Court, mga gunggong kayo. Hindi yan may impeach. Patay tayo dyan. Mamaya si Marcos pa na-impeach. Busy. Kalahati Baya, shout out. Hello, Raisi. Sabi ni Kalahati. Hello, Akira. Akira, sana okay ka lang ha. Conchita Castillejo, shout out. Kalahati. Good afternoon, Kasani. Nax, early bird tayo ngayon ha. Ganun pa man, purgahin mo ang mga tanga at mga boplax. Mga boplax na yan, Kasani. Ito, mastikit, Kalahati. Ha? Pag sinabi ng Supreme Court, pumabor ang Supreme Court doon sa mag-ama, para sinabi ng Supreme Court sa Kongreso, sandakot kayong mga tanga. Hinto kayo dyan. Yan. Ba? Kalahati. Dapat, kung ganun lang naman ang usapan, ay dapat tumakbo na rin si Idol FLM, si Bishop Jam, at si Doña Remedios para dumami ang political dynasty sa Senado. Patay tayo dyan. Kung naman, Idol FLM, tumakbo na kayo. 3. Christian Cheng, shout out ha. A pleasant day po, Tatay Rox. Aga. Again. Ito na naman ang komento ko dyan sa usapin ng Dynastives. Dynasty? Anong Dynastives? As long as ang mga namumuno sa gobyerno, lahat din mga Dynastives, walang mangyayari dyan sa petisyon na yan. Patay. Kalahati ulit to. Lakas, ayos. Kahit nakakulong at nakapag-video. Message pa si paring Apollo. Ibang-iba ka talaga, paring Apollo. Appointed son ka na pa, appointed son ka na pa, pang Senado ka pa. Appointed son na, pang Senado pa, di ba? Appointed son lang ang malakas. Patay tayo dyan. Christian Cheng ulit to. Kahit sino po ang magpetisyon about Dynastives ng mga toxic and pool politiko, wala nga pong maiging patutunguhan yan. Noon nga pong congresswoman pa lamang si Madam Atty. Leni Robredo, yung anti-Dynastives law na ipinasa niya, inupuan lang ng kamara. Itong kamara, mahilig mag-uupo ito eh. Kalahati na naman, naisahan ang nakapag-video lang ang malakas. Naisahan na naman sila ni paring Apollo. Christian Cheng ulit to. Maigi na lang po tay, at di pa ako buhay that time nung diktador senior pa ang presidente. At noon digital, wala pang technology noon, nakatulad ngayon. Otherwise, raratratin ko siya ng komento. Ang sama po ng ganong patakaran, tay. Di po mi agree sa ganong kalakaran ng gobyernong diktador. Sana nga kako kung hindi naman ganon na ang palakad niya. Oo. Mantakin mo kasi nung walang eleksyon. No? Laking tipid. Wala yung mga pantilis na yan. Diba? Nalita Aquino, shout out. Kuya, nung time ni Dilima, hindi nakapagkampanya dahil nga bawal. Ngayon si Kibulog, si Kilibog, lahat ng kahiginhawahan nalalasat niya. Kaya kuya, ang batas natin butas. Totoo yan, Linda Aquino.
Vision Cheng ulit. Ano yun? Sinolo niya lahat. Ano yun? Sinolo niya lahat ni Ferdinand Dictador Marcos Sr. Kala mo naman outstanding ang performance niya as public servant. Nakakasura ang patakaran ni Dictador. Ito namang si Rapist Kibudoy. O nga po, di ba bawal yung pangampanya ni Rapist Kibudoy? Habang nakakulong siya, si Senator Laila de Lima nga noon, kahit CP, di niya pinayagang humawak. Only standee niya lang ang dala-dala niya. Madam Atty. Leni Robredo, during the 2022 campaign, salamat po tayo, Rox, sa walang sawang pag-vlog para sa ikamumulat ng dilat na bulag ng mga tagahimod behind ng kadiliman at kasamaan side. Nga eh. 3J show po. Ha? Ano ba yan? Ang aga mo naman, Sir Rox, patay tayo dyan. Sir Pacquiao, hindi si Pacquiao ang topic ko, si Pacquiao. Si Apollo Kibulog. May gulay. Wag naman sanang makakuha sa tingin ni Pacquiao ang mga botante. Please, instead of voting for Pacquiao, si Atty. Luke na lang ang ipalit ninyo. Totoo. Hindi dito, walang dilulusot yung mga team kasamaan at team kadiliman dito sa atin. Diba? Testenko, shout out. Magandang tanghali, Karoke. Always watching muna. Noel Tenko, shout out. Joey Tobilea, shout out. Sir, good PM. Napaaga yata tayo. Yun nga eh. Ngayon naman, ginabi na naman tayo. PJ show pala ito. Tao na. 3 tulpo sa Senado, 3 tulpo sa Congress. Saan ka pa? May corrupt sa Department of Tourism. May American citizen pa ata. May nananakot na tulpo. O anong gusto mo? Anong gusto mo? Dalhin kita sa Senado? Gusto mo ipakulong kita sa Senado? Puro pananakot. Yan ba ang iboboto nyo sa Senado at Congress? Ewan ko sa inyo. Hindi kami, wala kami dito. Wala sa grupo natin, wala yan. Lord. Ang pinagkataka ko lang dyan, friend, yung mga subscriber na itong mga tulpo na to, lalong nadadagdagan habang binibira nila Atty. Libayan. Totoo. Habang sinasambulat nilang katotohanan sa mga taong ito, ay hindi apektado ang tao. Nabilib na may magtaka pa ba kayo? Marioso. Si Kibulog nga, ang daming nagago. Hanggang ngayon, pati Comelec nagago niya, diba? Tignan mo, nakakapangampanya pa, naka-video pa, diba? Joey Tobilea. Pagbotohan dapat ng mga tao kung yes or no tayo sa political dynasty. Yun nga. Kung iaasa natin sa mga upper and lower house, malabo pa yan tayo ng kumilos, mga mamayan. Yun nga, Joey. Linda Aquino ulit. Kuya, si Jesus nagpakamatay para isalba tayo sa kasalanan. Si Pusit nagpakalunod sa perang ninakaw na taong bayan. Kaya yan, si Keso, Dibola, sira na din ang ulo dahil sa mga dutae. Pag nadikit ka talaga dyan, ako putik. Elizabeth Iscareo, shout out. Good afternoon, Sir Rox. Di nila kayang maban yan dynasty kasi sila mismo ang gumagawa ng batas. Dynasty ang pamilya nila. Totoo. Ano ba magagawa ng taong bayan dito? Di huwag silang iboto. Kaya lang, sa dami ng mga bubutante, naku, sila pa rin ang nakakawalang gana na talagang bumoto ngayon. Kasi nga, iilan lang tayong marunong mag-isip. Karamihan ngayon, utak ipis. Surot. Anong ipis? Yung utak surot. Maril Pabianak, shout out. Wow, early. Ang peg ng Tatay Warriors. Masyado na po kasing napabayaan na bigyan ng atensyon yung dynasty law na ito. Kaya ramdam natin ang epek. At sila naman na mga family ng dynasties kumapal ng mga face. At take note, very proud sila na gusto sila ng tao. Opo tay, Lord, protect our country. God bless us always. God bless Marilo Castro. Marilo Pabian ulit. Kung di ba naman baliktad ang isip nito si Kibuloy, kung kailan nakakulong,
At kung kailan age 70 na, saka pa naisipan tumakbo sa gobyerno, maliwanag na gustong gawin ang escape, ang pagtakbo sa gobyerno, na kung sakaling manalo, ligtas na. Ay, Comelec, wake up please! Ikaw naman, kita mo naman nakadilat naman yung mata ni Garcia, di ba? Laki-laki nga. Ganyan, dilat na dilat. Oh. Ted, shout out. Ano kaya ang naramdaman mo kung makikita mo sila Kimo, Bumtarat-Tarat, Ipe, De Leon, Guerrero, at Pacquiao sa impeachment ni Sara na nakasuot sila ng robe? Eh di halos makapanindig balahibo. Ikaw naman, Ted. Siguro matatawa ka na lang. Paano alam mong mga tanga sila at may kasama pang isang rapist nakarob ng item, mga naging judge pero walang alam sa batas, only in the Philippines. Sinabi mo ba, Ted? Kasalanan ng Comelec yan, putin. Ano ba? Kwalifikasyon yan, how to read and write, must be Filipino citizen, putin na, pwede ka na senador, presidente ka pa. Ay, ako. Ted, pinagtatawanan natin si Kimo, Ipe at Bumtarat-Tarat, wag naman. Ang laki kaya ng binayad ng mga yan kay Garcia. Librado Ludovico. Blessed madaling araw ng Webes 1:30, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, ha. Aba. Ano to? Dynasty uli. Dynasty siguro to. Dynasty uli yung gusto ng mga ungas na yan. Para tuloy-tuloy ang nakaw-nakaw, kakapal ng mga apog. At ito namang si Pacquiao, Kibaliw, aba, ay ano ba yan? Baliw, na maluwag pa ang tornilyo, Comelec, walang kwentang ahensya ng gobyerno, bulok ang sistema, leching hindoropot, kidlatan nawa kayo, may naulo ni Librado. Mike Michael Edwin, my friend, shout out, ha. Federico Mandaco, ha. Karox, kung ang aasahan lang ay Kongreso para magpasa ng batas laban sa political dynasty, ay hindi yan mangyayari. Sabi nga nung kausap ni Christian Esguerra na 38 years na kasi silang mga congressman ang unang tatamaan. Gago ba sila na gagawin yun? Siyempre hindi. Ang dapat dyan, ang mga tao ay humiling sa Supreme Court na magkaroon ng plebisito para magkaroon ng batas laban sa political dynasty. Pagbubotohan yan. Kasi kahit kailan, hindi yan gagawin ng Kongreso at Senado. Totoo. Tama sabi, plebisito, di ba? Plebisito ang kailangan. Pagbubotohan. At huwag makialam ang mga politikong identify na magkakaroon ng political dynasty. O kaya, mag-martial law na lang gaya ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Masyado ng abusado ang kalagayan ng politika sa ating bansa. Yun din nga sinasabi ko, eh. Pero dapat matino yung mamumuno. Oo. Matino. Tsaka yung mga kasama niya, yan, mga gaya ng mga sila yung mga senador na sila Luke Espiritu, yan. Heidi Mendoza, yan. Federico Mandaco ulit, oh. Bakit kailangan yung kampo ni Kibuloy ang magpaliwanag? Dapat yung jail management ang magpaliwanag. Paano nakapasok at nakapag-video si Kibuloy sa loob ng selda niya? Di ba maliwanag yung special treatment si Kibuloy? Si Warden ang pitpitin ninyo. Siya ang magpaliwanag. Siyempre, madaming palusot yung kampo ni Kibuloy. Kahit ordinaryong tao, alam na yan. Magkano kaya, ha? Sabi. Dami nilang pera kasi. Federico, puta na. Kaya nilang bulagin, eh. Problema, pati ba Korte Suprema, mabubulag pa. Hindi natin alam yan. Alin tayong nak, shout out. Ay, Tatay Roque, taga Sursugon ako. Di talaga maganda ang ugali niyan si Chis Escudero. Di ako bumoboto dyan kasi di maganda ugali niyan. Mahilig talaga yan magpakyut. Pero sa likod ng pagpapakyut niya, masama ang ugali. Alin tayong ulit, oh. Ha? Madami ang galit ngayon dito sa Sursugon dahil sa kagagawan niyan. Gusto niyan, Tay, pangakuan siya ni BBM na siya ang papalit kay Sara para gumalaw yan si Chis.
ng mabilis. Sobrang pangarap niyan na maging VP at President. Yun. Pwede, di ba? Yan din ang sinasabi ni Atty. Enzo eh. Alin tayo ulit, dapat tayo palitan niya si Chis Escudero ng matino, yung hindi pumapanig sa mali. Sa gawa niya na yan, halatang pinaburan niya si Sara, baka tayo binayaran niya si Escudero ng trilyon. Magkano kaya? Ilang trilyon kaya gagamitin pa niya ang ngalan ng Panginoon? Hindi siguro trilyon, baka B. Alin tayang ulit oh. Nakakakulo ng dugo ang ugali ni Chis Escudero. Roelio Asuncion, shout out Karox. Huwag nang pag-usapan yung dynasty na yan. Wala nang nagagawa dyan. Mr. Din Daldal. Kung anong tanong dapat sagot agad. Yun yung sabi ko eh. Buti na ano mo rin no. Na-pick up mo rin Roelio no. Tanong na sa kanya kung may kakapuntahan eh. Karating na kung saan-saan eh, di ba? Chupista Bunao, shout out Good evening po kuya at sa mahal mo po at sa mga ka-warrior. Grabe kuya, ang saya-saya ng ating collaboration, ang nagpapatawa. Ang daming nagpapatawa na chupista, di ba? Arlene Tayam ulit to. Tyrox, maangas talaga yan si Chis Escudero. Daming naririnig ko dito sa Sorsogon na mataas ang tingin niya sa sarili na anti-ant din yan. Tumatanggap na mali siya. Pikunin din daw. Hindi tumatanggap na mali siya, no, di ba? Yun nga eh. Mukhang ma-fried chicken eh. Roelio Asuncion ulit Karox, pinabili lang na suka at sino naman kaya ang mga gunggong isda ang bumili. Di ba? Chupista ulit Di ba kakamping si Hart? Bakit si Chis DDS po yata? O pera-pera lang, nagtatanong lang. Di ba? Your guess is as good as mine. Chupista ulit Ay sa paliwanag ni Pastor Jun Lagon, naintindihan ko na po. Good night po sa iyo, kuya, at sa mga ka-warriors. Bukas po uli sa masayang collab po natin. Di ba? Chupista ulit Si Garcia kuya, magtrabaho ba kanyo? Nagtatrabaho naman kuya. Yun lang, baka ang tinatrabaho po yata ay ang kumolekta ng kayo na po ang magdugtong. Jopil, shout out. Sobrang kakapal ng mga tulpo na yan at isama mo na rin lahat ng uri ng dynasty tulad na lang ng mga nasa slate ni BBM. Gising na mga kababayan. Hindi pa ba sapat ang panggagahasa na ginawa nila sa bayan natin? Aba, matuto na tayo para kahit paano ay makaaw naman ang ating mahal na inang bayan. Wala yan, Jopil. 500 lang katapat niyan. Jopil mo ulit Karoke, ano ang masasabi nyo kay Atty. Libayan? Hindi po ba DD-shit din siya? May Maka Duterte din ata ang abogado na yan. No comment. Jopil ulit Karoke, huwag niyo pong masamain. Sana ang tanong ko, kayo po ba ay minsan naging Marcos loyalist? Hindi ako naging Marcos loyalist. Never. Kasi napansin ko na mukhang may mataas na respeto kayo sa dating Pangulong Marcos Sr. Hindi. Mali ka. Talagang ano lang, it so happen na ang sinasabi ko, kung nagamit lang ng matino yung kanyang pamumuno sa loob ng 20 taon, baka napakaganda na ng Pilipinas. Dahil ang laki talaga ng matitipid. Jopil? Walang eleksyon. Bilyon na agad dun. Walang magnanakaw, siya lang. Ngayon, sweldo pa lang yung mga senador at kongresista na yan. Pork barrel pa niyan. Puta na.
Tignan mo nga. Abay, panahon ni Marcos, di naman umabot ng trilyon ng utang Billion lang Kaso nga, lumaki ng lumaki po. Nung naya na, nung napalitan si Marcos, natodas na. Dahil pumasok na nga itong mga nangagutom ng panahon ng martial law. Hindi kumpara mo talaga. Takin mo yung puta ng yung Duterte. Yung utang mula inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy, isang termino lang inutang ni Duterte. Puta. Grabe. Wala talagang patutunguhan to. Yan nagpapatuhan sila ng tae, Duterte sa Marcos, diba? Kung paano nila pastangan si Juan de la Cruz. Si Marcos nakaupo, pero maraming nagrereklamo. Kaya andyan sila Shell Magno. O nandyan sila, billion asa na yung Maharlika? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Wala pong mangunguna na talakayin ang implementing rules and regulation dyan sa Dynasty Law. Na yan, kasi lahat ng mga nakaupong halal ng taong bayan ay tatamaan yan, batas na yan. Parang natatandaan ko po noon ng nakaupong senador, sinasirang Alfredo Lim. Tinalakay niya po yan sa Senado, pero wala din nangyari. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Emans Calonanak, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Xerox, Katipunera po ng Cavite, Impong Basyang Team Teateli po, bumabati po at kumakaway po ng may ngiti sa iyo at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Xerox, tayo po ba paglalakuan pa po niyang mga Judas Iscariote na mga yan, Xerox? Sa totoo lang po, Xerox, grabe po talagang subasub at talagang bumaligtad po ang mundo ng Pilipinas. Magmula po nang naghari ang mga halimaw ng Davao. Sa Cavite ba, friend, wala bang halimaw dyan? Ay, Tia Delica. Mga yawang pinutukan ng lintik, parang naging sanggano. Naging sanggano po lahat, pati mga mambabatas sa Senado. Hindi ko po nilalahat bato-bato po sa langit. Ang tamaan po, wag pong mabuisit. Pero, di naman po mangyayari lahat tong mga kasuka-suka. Karimari-marim na sarswelang giba-giba na to sa bayan po natin. Kung ito lang po sanang namumuno, nakaupo po sa Kumulik, matindi po ang pagsala sa mga gusto pong kandidato. Totoo yan. Dapat po parang dadaan po sa butas ng karayom, mahigpit ang screening sa utak. Sa utak po dapat at sa kapasidad bilang kandidato bago ka po mapabilang sa balota. Totoo yan, wala Ang sisti po kasi ang sisti po ng mga pisting yawa, nagrabe po ang pagkabuhaya. Basta may kwarta ay walang problema. Magic lang yan. Kandidato ka na. Kahit pa may sayad o may topa ka pa. Katapat ng bayad, shoot ka sa balota. Kahit pa kriminal o mandarambong ka pa, kahit pa nakakulong, lupit ng sentensya. Mga kababayan, tignan nyo po sila. Puro po halimaw ang mga walang konsensya. Kapal po ng apog, lagi nilang dala. Sa kamay po natin kanilang pag-asa. Wag pong magpadenggoy at mauto nila. Wala pong nagsisisi. Palagi sa una, mga mandarambong muling magpepiesta. Kung ayaw mabudol, sana gumising ka. Tama na, sobra na. Mga pesting yawa, wag iboto pa.
Totoo yan. Ako, Tia Delica. Inaniran lahat yan. Ako. Shout out, Doc Rap. Mabuhay and regards. Oy, shout out, Doc Rap, Ted, si Ted na naman. Dapat talaga, tuldo ka ng political dynasty. Ito namang mga tulpo ay responsable. Alam na nilang pinagbabawal ang saligang batas ay kung bakit pa sila nagbubulag-bulagan. Kailangan pa raw pagtibayin. Bakit hindi imungkahin ni Rapi Tulfo ito sa Senado kung tunay sanang hapon ang mga tulpo? Kung tunay sanang hapon ang mga tulpo, hindi sila ganyan, lahing Pilipino Cassandra Decio. Sabi nga Toto Kausing, mas talino ang kapatid natin na Muslim, bawal ang dynasty sa barn. Diba? Danilo Santos, shout out. Boss Rox, suma total niyan, may tagong sikreto, Marcos Duterte. Hintayin natin, lalabas din yan. Ted ulit sana susunod na hearing ng TRICOM, wag nang payagan si Marcoleta na pumunta. Ang ginagawa lang kasi nitong taong ito ay namimersonal at pilit niyang hinihiya ang akala niya na may atraso sa kanya tapos lalayas na. Di ba nahalata ng TRICOM yan? 2 beses nang ginawa ni Marcoleta. Una kay Atty. Enzo, pangalawa kay Commodore Tariela. Palpak naman. Nang bubuli lang itong si Marcoleta. Nakakataas ng dugo. Totoo yan, Ted. Jan Dimango, my friend, shout out. Jeff Ramos na. Brother Elias Isyo, Willow, Jesus. Mission accomplished na naman po. Nakapagsaya na naman tayo. Ngayong gabi na to, mga boss, hanggang bukas po muli. Sana mali ako. Pero sa katusuhan ni Digong, ginagamit na nila yung Supreme Court para maawat ang impeachment ni Sara. Yan kaya ang kanilang last hurrah? Abangan sa susunod na kabanata. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal.